Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Clearcast. So today is October 20, 2025. At okay ba ang ating audio, mga ka-clear? Yes, oo. Okay, yan. Nandito na ang ating mga ka-clear. Mamaya babati tayo. Pero, of course, nako. Ito tuloy yung naiisip natin, mga ka-clear. Right? So mga ngayon pa lang pumapasok. Ito yung naiisip natin. Bakit nga ba? Bakit nga ba nag-ingay itong si Chavit Singson? Diba? Sabit si Chavit, sabi ni Mayor Pogi. Diba? Bakit nga ba nag-ingay bigla? Tapos bigla niyang inalis ang kanyang suporta kay PBBM. Pero namin naman niya, di ba? Kasi hindi daw marunong tumupad sa usapan. Right? Dahil yung pamangkin niya na gusto niya ipasok as director lang ng PCSO. Hindi pa nagawa. So, ibig sabihin, yung pagtulong niya, dapat may kapalit. Kasi pag walang kapalit, kakalabanin na kita. Ganun yung dating. Hindi yung totoong tulong. Diba? Pag tumulong ka, dapat may palit, walang kapalit, masaya ka. Saka, ang pagtulong at gusto mo yung kandidato niya because you believe in him. Naniniwala ka na siya ay para sa bayan. Hindi para sa pampersonal na kapakanan. Kaya tanong lang naman natin, kaya lang kinagalit niya. At tanong lang naman natin, bakit PCSO? Bakit gusto mong ipasok yung director, as director, yung pamangkin mo? As PCSO, ano bang meron? Diba? Sabi ko nga, ay yaman-yaman nyo naman. Kung kaya nyo lang naman na paswelduhan siya, kung wala siyang trabaho, di you can hire him sa negosyo mo. Di mo naman kailangan para magtampo sa Pangulo kasi hindi siya nilagay sa isang posisyon sa PCSO. So, ang tanong ko, baka naman kasi hindi bagay dun. Baka pwede sa ibang posisyon. Diba? Pero, ang paglilingkod sa bayan, hindi naman yan pinipili. Diba? Dapat, pag napunta ka sa public service, ang gawin mo, public service. Hindi self-service. Na? Self-serving your own interest. Hindi pwede ganun. Diba? Kasi, public servant ka eh. Pero bakit, diba, Elito, bakit ang dating, kayo magbasa mga clear, para hindi naman siya magtampo sa akin. Ito si Chavit Singson. Tatampo yata sa akin to eh. Okay? Ano ang kakayanan ba ng pamangkin mo para sa PCSO? Diba? Baka pwede naman sa PCO. Tanggalin mo lang yung S. Diba? Baka pwede naman sa PCO. Kaya kasi sa PCO, mga ka-clear, wala doon mga wala doon mga yun? Ano mga laro yun? Ha? STL. Hindi, wala. Diba? Walang power ng PCO sa STL. Diba? Walang power ang STO sa mga games, mga loto-loto. Diba? Ang tanong natin, si Chavit Singson ba marami pang STL? O naman, baka naman, baka lang pwede niya itong magamit para siya ang puntahan ng mga taong may gustong magtayo ng, tawag dito, ng kanilang outlet. Loto, STL, diba? Ganun ba? Para, ito, sabi niya, ito dapat, ditong lugar na to, sige, ikaw pwede ka. Sige, ako bahala sa PCSO. Pwede bang ganon? Asking lang asking lang yon, walang tampuhan. Kasi, natanong lang naman tayo kasi bakit PCSO? Kung maganda naman yung hangarin mo, di walang problema. Diba? Pero bakit kasi nagtatampo kung hindi na ilagay? So, kung magandang hangarin, mailagay o hindi mailagay, walang problema dapat, diba? Girl? Sige, tuloy. Ito mga clear. So, punta tayo dito.
O, mga girl, dito na. Narvacan, Ilocos Sur Mayor Chavit Singson kasama ang 12 pang kasabwat umano nitong opisyal. Para sa mga detalye, tinutukan yan ni Val Gonzalez. Val, go ahead. Sa pangunguna ng isang attorney, Estelita Cordero ng grupong Warriors Tinarbacan Incorporated, pinireklamo ng mga kasong pandarambong at katiwalian sa Office of the Ombudsman ang dating alkalde ng Narvacan, Ilocos Sur na si Luis Chavit Singson. Sa 3 pahinang plunder case, inaakusahan si Singson, dati nitong Vice Mayor na si Pablo Sanidad Sr. at iba pang mga dating opisyales ng Narvacan na umano'y sangkot sa pagbili ng halos 10 hektaryang overpriced na lupa na pagmamay-ari ng Western Textile Mills Incorporated. Na overpriced? Kaninong gamit na pondo? Sana mabasa mo, Yusek. Pabati naman ng happy birthday kay Top 1. Uy! Top 1! Happy birthday to you! Top 1, happy birthday! Lakihan na nga natin. Ulitin ko mga klip, pasensya na. Top 1, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Yan na. Okay, tuloy. Ayon kay Atty. Cordero, kumita umano si Singson at kasabwat ng halos... Oy, attorney to ha, mga kaklear ha. Attorney Estelita Cordero ng Warriors Team Narvacan Inc. So, matapang na lawyer ito. Di lang ito, putyo-putyo. Na ano to, gusto lang siyang pagkakitaan? Gusto siyang harbatan? Gusto siyang kikilan? Ito na nga mga clear, di ba? Pag sinasampahan na ng kaso, sasabihin pinupolitika. Di ba? So pag si Chavit naman ang sasampahan ng kaso, kinikikilan. So ibig sabihin, lahat ng sila, Sara, Chavit, lahat kayo malinis? Dapat kayo hindi kayo imbestigahan? Kasi malinis kayo? Politika to at saka kinikikilan lang kayo kasi may pera kayo? Ay, di lahat, sana all, wala nang kakasuhan. Kasi lahat ng kakasuhan kinikikilan. Lahat ng kakasuhan namumuliti ka lang. Lahat malinis. Di ba? Lahat kayo nasa pedestal. Tulad ng iba dyan. 100 milyong piso dahil binili ito sa halagang halos 150 milyong piso na malayong malayo sa tunay na halaga nito na halos 50 milyong piso lamang. Nako. Ay papatunayan yan. Ulit wala tayo ditong hinuhusgahan. Kaya lang kasi lumalabas, kaya ba nag-iingay si Chavit Singson against the president? Kasi meron siyang nakikita sa kanyang bolang kristal. Baka lang na may magkakaso sa kanya? Diba? Baka kailangan, kailangan, kasi baka nung nagtatampo siya, nagpaparamdam siya para siya kausapin or what. Mukhang hindi naman siya kinausap. Baka kasi may hinihingi siya, katulad niya, di ba? May hinihingi siya na hindi kayang ibigay ng Pangulo, yung mga ganyang klaseng mga, baka lang mga ganitong klaseng mga transaksyon na ayaw ng Pangulo. Di ba? Kasi, kung korupsyon at korupsyon lang ang pag-uusapan natin, ayaw ng Pangulo yan. Kaya ba, girl? Kaya lang ba nag-iingay si Chavit at gusto matanggal ang Pangulo sa pwesto? Para pag si VP Sara ang naupo, happy ang buhay. Happy ang buhay. Tanong lang, malaking question mark yun, walang magtatampo ha? Kasi hindi naman ako yung nagsampa ng kaso. Si attorney. Si attorney Estrella. Tama ba si attorney Estrella? Attorney Estelita Cordero. Diba? Sige. Tingnan tayo. Naku, ba't may pangalan si dito? Kong Liviste rito. Sige, let's go. At kasabwat ng halos 100 milyong piso dahil binili ito sa halagang halos 150 milyong piso na malayong malayo sa tunay na halaga nito
na halos 50 milyong piso lamang. Itong kasong ito, itong bukod, ang lupa, binili niya para sa farmers market namin sa halagang mataas na mataas doon sa prevailing market value. O in other words, mga clear, totoo ba na yun yung presyo? Yun yung question mark. Binili mo, kalahati ang tubo, yung kalahati ba talagang napunta doon sa buyer as a seller? Diba? Sa seller ba napunta o meron kayong usapan? Diba? Yun. Alam mo mga clear, sa real estate kasi, okay pagmamalaki ko na to pagmamalaki ko na. Diba? Kasi alam nyo naman na gumraduate tayo. Kasi magagalit na naman pag pinagmalaki ko to. Pinagmamalaki kong gumraduate tayo ng cum laude, di ba? Pinagmamalaki kong gumraduate tayo ng scholar ng UST Alumni Foundation. Full yun. Okay? Pagmamalaki ko na rin na nakapasa tayo sa real estate brokers exam. Okay? Real estate brokerage exam. Yan. Nakapasa rin tayo sa real estate sa appraisers exam. Okay? So, hindi ko lang pinapractice yung pagiging appraiser ko. Pero nagle-lecture po tayo tungkol sa real estate. Kasi ganito yung consequence niyan. Pag yung isang property, in-overprice mo yon, mark yung presyo niyan. 'Di ba? Yung kasi magiging parang prevailing market value niya doon. 'Di ba? So, masisira ngayon yung presyo ng kabila kasi papamamahal yan. At disadvantageous yun sa buyer. Kasi hindi naman ganun kalaki yung presyo niya Dahil binili po siya ng mahal. So, tataas ngayon yung paligid niya na hindi siya okay sa mga buyer kasi hindi naman siya yung presyong ganun. And maliban dyan mga kli, syempre maliban dyan, real estate kasi pinag-usapan natin, yung corruption dito, totoo ba na yun yung presyo na nabili? O may usapan na ito yung akin, ito yung kickback, ito yung ganyan. So bakit kasi, if you're part of the government, kung pwede nga mabili mo siya ng mura, di ba? If it is for the public use. Diba? Just compensation pa nag-uusapan natin dito di ba dapat kung maghahagil kayo ng presyong tama, presyong ayaw ng buyer, tapos presyong ayaw din ng seller kasi gitna di ba? May seller gusto niya presyo mataas, ayaw ni buyer. Si buyer gusto niya presyo mababa, ayaw naman ni seller. So dapat gitna yun. So bakit ka makikipagtawaran na ang taas ng presyo? Diba? Prejudicial na yun sa state. Prejudicial siya sa local government kasi binili mo siya ng malaki at using government funds. Diba? Hindi ka humingi ng tawad or at least yung reasonable based sa market value at the time na na-declare siya sa lugar na yan. Diba? Yun na, di ba, girl? Aniya, ang naturang transaksyon na nangyari noong Mayor Pasisingso noong 2019 ay nagdulot ng 100 milyong pisong pagkalugi sa pondo ng kanilang bayan. See? Kasi hindi naman pera ni Chavit Singson ang ginamit. Pondo ng bayan. Alam mo, kung magaling kang leader, mga clear, yun lang naman yun. Kung magaling kang leader, pwede ka makipag-negotiate ng tamang presyo. Tapos saka kayo gagawa ng resolution sa sanggunian. Diba? Sinagot din ni Atty. Cordero kung bakit ngayon lamang siya nag-file ng kaso. Oo nga, 2019, bakit? Is it because is it because Ombudsman Martires? Tignan natin. Nalabanan na namin siya noon pa. Pero siyempre, magkasama sila ni Gloria, walang nangyari doon sa mga... 2019, magkasama pa sila ni Gloria. Okay sila ni Gloria. 2019, digong na to kaso namin. Pero ngayon, panahon ni Presidente Bongbong Marcos, maliwanag naman. Feel ko lang kasi sa ombudsman to nag-file. Tingnan niyo yung timing. Diba? Tingnan niyo yung timing.
Kaya ba siya, at that time, kaya ba kumakampi si Chavit Singson inisip ko lang mga clear, please correct me. Kaya ba siya kumakampi kay VP Sara? Kasi okay pa si Ombudsman. Di ba? May bahid ng pagka-DDS ang dating. Di ba? O tinimingan ba ni ma'am na ngayon na magsampa? Because alam niya, neutral ngayon yung Ombudsman. At hindi maka-Duterte. Oh. So, ang tanong ulit, kinakalaban ba ni Chavit Singson si Pangulong Marcos Jr.? Para pag pinapaalis niya mga kakli, hindi lang basta nilalabanan, pinapaalis niya sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. Kaya niya ba gusto mapaalis para pag si VP ang nakaupo, walang problema sa kaso? Walang plunder case? Tanong yan tanong. Lara Croft, napapasok kasi si Chavit, alam niya, masasabi siya, basta magalit ngayon at KPBBM ay mga kurakot. Diba? Legitimate na tanong yan. Bakit mo gusto agad na mawala si Pangulong Marcos Jr. at gusto mong ipasok si VP Sara? Ha? Kaya tuloy ang title natin, kaya pala. Kaya ka ba nagmamadali na mawala ang Pangulong Marcos Jr. sa posisyon? Dahil naamoy mo, nakakasuhan ka ng plunder. Kasi nung pa daw ito nagrereklamo Sila Attorney Estelita 2019, panahon ni Digong. So, di ba? Padrino system, sabi ni Shirokan sa akin, di ba? Sige, tuloy tayo, ma'am, attorney. Gusto niyang mahanap lahat ng mga nandadaya sa yun. Lumakas ang loob ni ma'am. Dahil sabi niya, sa panahon ni PBBM, gusto niya mahanap yung mga, sabi niya, nandun yung trust. Mahanap lahat ng mga nandadaya sa ating gobyerno. Kasama sa mga... di ba? Nung pumalit ngayon, si Ombudsman Boying, nabuhayan ng loob. Si Atty. Estelita. Di ba? Alam niya na makikinig si Ombudsman Boying sa ebidensya. Hindi agad pagtatakpan. Ha? Bakit? Tanong natin, si Ombudsman Martires ba pagka-aliado ng mga Duterte natatakpan? O tanong yang malaki ayaw ko magbintang mga kaklir. Hindi ko pagbibintangan si Ombudsman Martires. Never! Diba? Never! Meron ako nadinig na ganyan do you regret? Do you regret supporting him? Never. Never. So, pagbibintangan ba natin si Ombudsman Martires? Never. 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 Hindi Kasi si Ombudsman Martires ay chan. Kayo na magdagdag. Okay? So, tuloy tayo. Respondents sa reklamo itong sina ex-Vice Mayor Pablito Sanidad Sr. Mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng Narvacan, Municipal Assessor Arlene Divina at Raymond Ang ng Western Textile Mills Incorporated. Sabi ni Cordero, ang mga ito'y nagtulungan upang maisagawa ang di umano'y pagnanakaw sa kabangyaman ng kanilang bayan. Naku, paano to, girl? May kasabwat. Science and facts, paano na to, girl? Diba? Samuel Salamanes and Nanay Brenda Berton. Rex Sevilla, Takumi, Bensir, Trishiro, Maylin. Paano na to? Addictus Rex. Nagsabuhatan daw. Chavit will always, kinabasa tuloy. Will always be a traitor to any of his friends when he sees you're not useful to his own interest. Yun yung nakikita ng karamihan. Considering he's already a billionaire yet he wants more. Monaco Studio. Hindi natin alam Okay, meron pa pong kaso dito. Tingnan natin kung pareho to May babasahin ako mga kaklit. May babasahin ako May babasahin tayo. Wait Ito. Hindi ko alam kung pareho to Basahin natin. Ito sa lupa 100 million na nawala. Okay, ito. This is October 6 lang mga kaklira.
577 million pesos Ilocos Sur Road kabilang sa 2 billion projects na nakuha ng construction firm ng Pamilya Chavit. Meron pala silang project. Saan to? October 6 to, mga ka-clear. Kita ba? Okay. Kabilang ang 577 million diversion road sa Ilocos Sur sa mahigit 2 billion mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno ang napunta sa construction company ng dating Governor Luis Chavit Singson sa huling 10 taon. Okay? Makikita sa mga dokumentong mula sa Department of DPWH na hindi pa rin tapos. Di pa pala. Akala ko tapos na to, sabi niya. 10.97 kilometrong vegan Bantay San Ildefonso Bypass Road na ginawad sa Satrap Construction noong 2017. Bago lang ito mga clear, October 6 2025 yan. Papers tonight. Bahagi ang Satrap Construction ng LCS, Luis Chavit Singson Group of Companies, kung saan ang anak na babae at manugang ni Chavit ang nagmamay-ari ng higit 50% ng naturang kumpanya. Sabi niya, di ba? Nag-divest na siya. Nag-divest na siya, yung pala sa anak niya. At manugang. Nagkaroon ng proyekto ng taunang appropriation ng 65.5 million noong 2017, 101.5 million noong 2018, 115 million noong 2019, 18.5 million noong 2020, 51.9 million noong 2021, 52.9 million noong 2022, 77 million noong 2023, 56 million noong 2024, at 37.3 million ngayong taon. At 150 million ang inilaan sa proposed 2026 budget. Meron pa, humirit pa talaga na umabot sa ngayon ng kabuang halaga ng proyekto ng 727 million. Ayon sa ulat, isa ang diversion road sa dalawang pilot infrastructure project sa lalawigan na bilis na sinusubaybayan ng mga probinsya sa First Engineering District Office. Bukod sa bypass road, mayroon din ilang flood control projects sa lalawigan na iginawa sa Satrap. Isa rito ang rehabilitasyon ng Barangay Mindoro Seawall sa Vigan City ng pinondohan mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund buhat sa pamahalaan Luzon. Okay, nilagdaan ni Mayor Jose Bonito Singson Jr. Singson? As in Singson? Kapatid? Ang mga dokumento mula sa pamahalaang Luzon ng Vigan. Hala? Di ba konflikto? Kapatid? Satrap? Ipinakita ng kapatid ni Chavit na ginawa ng 100 million proyekto sa Satrap noong April 2024. Noong May, unang inilabas ng pamahalaang Luzon ang 15% mobilization na ikakahalaga ng 14 million 13,000. Tama? 14 million 13,167. Diba? No. Teka lang, ha? O nga, tama, diba? Sa ilalim ng DBB check, number 9 to, yan, bayaran. Makalipas ng 7 araw, noong Mayo 18, 2020, nagsimite ng ulat si City Engineer Cesar Asperilla na nasa 34.4% na kumpleto ang proyekto na kakalaga ng 34 million. Inaprubahan ng kabuuan 28.8 billion para sa pagbabawas at mobilisasyon. Habang itinatanggi naman ang anumang mga anomalya sa proyektong iginawad sa Satrap, bigyang katwiran ni Chavit na walang monopolyo ang kanyang pamilya sa proyekto ng DPWH sa Ilocos Sur. At iginita walang conflict of interest at hindi rin ito masasangkot sa simpleng delikadesa. Paano yun, kapatid, yung mayor? Sa isang press conference kamakailan kung saan tinanong si Chavit kung ano ang kontrata ng kumpanya constituted conflict of interest, inamin ni Chavit na pag-aari ng kanyang pamilya ang construction firm. Ngunit sinabi nito na hindi na siya sa may-ari nito at nag-divest na siya. Pero nasa anak ka. Kung tingnan mo yung official sa tarpa, wala akong pangalan doon. O sa kanya wala, pero yung anak niya, bigay niya. Sinusunod ko lang yung batas. Sabi, divest. Di nag-divest ako, bawal kung nandoon ka pa rin. May conflict of interest. And anak mo, paano? Ilang dekada nang namuno ang pamilya Singson sa Ilocos Sur.
Walang mga taon na wala ang mga singson sa opisina. Ang mga pwesto ng gobernador, vice-gobernador at kongresista sa Ilocos Sur, mayor ng Vigan at iba mga bayan ginanap sa Ligudon. Fashion sa mga singson sa kanilang mga in-laws. Mula kay Chavit hanggang sa dalawang anak na lalaki na sina Ronald and Ryan Luis. Sa kanyang mga kapatid na si Bonito, yan ang Bonito. At Jeremias, balain itong si Geogracias Victor Sabeliano. Wala talaga. Lahat ng record sa kanila, pamilya. Diba? Noong Abril, binigyan ng kapatid ni Chavit na si Bonito sa isang viral social media post ang sinasabing black mining na mga operasyon sa baybay ng Ilocos Sur na kinasasangkutan ni Chavit. Naku, kapatid pa nagsabi. Agad naman tinanggi ni Chavit ang payag ng kanyang kapatid. Sinabi na ang dredging na nangyari sa loob ng mahabang panahon sa baybayin ng Vigan at Kawayan sinadya upang maiwasan ng mga flash flood sa lugar. Oh. Diba? Ayan o, Taipei. Inulat ng Taipei Times ang malaking operasyon ng pagmimina ng itim na buhangin ay nahubaran na sa Kawayan, baybayin ng mga proteksyon na buhangin. Naiulat na ina-export sa China. My gosh! Kaya ba pro-China to si Vip? Pro-China si Chavit eh. Ayan na mga kaklir ha. Yan, na-dyaryo yan mga. Binasa lang natin yung dyaryo ha. Binasa lang natin kung saan siya mga involved. Kaya sabi nga natin, naku, yung ba yung dahilan kung bakit siya nagmamadaling mawala ang Pangulo sa posisyon? Kung susuriin lang talaga ang mga politician sangkot sa korupsyon, baka wala nang matira. Ronald Reagan. Di ba? Attorney, tatawagin ka na naman ikaw, girl. Mga clear, binasa ko lang yung news. Ha? Pinakita ko sa inyo. Yung bang pagsampa ng kaso sa kanya ni Attorney Estelita, hindi ba siya news? Party yun. Di ba, girl? Jennifer, girl. Ay, sinasabi dyan. Na news kanina. Ha? Dito sa police files tonight. Hindi sa ating galing yung kwento. Tapos yung kapatid pa niya ang nagbanggit tungkol sa black mining. Diba, Lady Dior? Grabe yung resort niya, maganda, public property. Ay, nako. Tina Montana, hayaan mo siya magtampo. 80s pa lang, illegal na ang negosyo niya. Tapos sinabi ko daw na nasa wedding siya. Mga clear, binasa ko lang yung comment. Diba? Binasa ko lang yung comment ng mga ka-clear. Diba? Ang problema sa kanila kasi hindi nila binabasa hindi nila pinanonood ang buo yung video natin. Tampong pururot. Tampong pururot ang girl. Kasi hindi niya alam yung mga pinagsasabi natin. Tanong lang naman bakit kasi sa PCSO. Legit naman yung tanong nila, bakit pinipilit sa PCSO? Yun lang. Harmless naman yung tanong ko, di ba mga kayo, wala naman ako ibig sabihin. No? Ba't naman nagtatampo? Di ba? Anak ka ng, di ba? Ito, si Samuel Salamanis to, ha? Anak ka ng weteng, sabit. Di ako nagsabi. Si Samuel Salamanis po yan. Baka sabihin nyo na naman, pinagbibinta ko kayong wetting lord. Kahit yung iba yata, ganun ang paningin sa'yo. Ako, mga kaklid, di ko siya titignan as wetting lord. Never, never. Never. Dapat ang word of the day, never. 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 Ito. Never. Yan. Natin. Ilan. Ano ba ito? Labas natin tenga natin. Tama. Yan. Labas natin. Mali. Ano pala ganun? Sana. Mali. Wala na. Tingnan. Dito ba yung aking buhok? Yan. Ayan. Yan. Okay? Labas tenga. That's reality. Do you regret? Never. Never. I will never regret. Okay? Kaya pala, kating-kate siyang iupo si Saramaw. Yun na yun. Yun lang yung basa natin mga kre. Di kung mali tayo sabihin niya, di ba?
tayo naman ay hindi tayo nagmamagaling dito. Hindi natin sinasabing tayo lang ang tama at na sila yung mali, ako tayo yung tama. Hindi, nagbabasa lang tayo dito. 'Di ba? Kasi mga clear, ang daming nagsasabi sila yung matatalino. Diba? Tapos sila lang yung tama. 'Di ba? Ay, sila lang ang tama. Tingnan, sila triyakin mo. Mga clear, almost 6,000 na tayo live views dito. Mga nandito, baka naman pwede nyo nang pindutin yung like nyo. Tapos yung mga bago, mag-ano na kayo, mag-subscribe na kayo, saka share. Konting pindot lang yan. Libre naman. Like ko. Like na kayo, girl. Okay, Ben Reclamador, nagtatampo sa'yo, girl. Si Manong. Yun na nga wala naman akong kasalanan sa kanya. Girl. Diba? Tayo nagbabasa lang ng news. So, kaya yun, yung mga nandito na almost 6,000 live viewers natin, pindot na kayo ng like. Janet Andong, sabi niya, Attorney, yung project noong 2017 na bypass road, until now, hindi pa natapos sa baluarte niya. Si Janet Andong yan, ha? Baka magtampo na naman si girl. Luis Ginilo. Kung anong tawag niya sa inyo, Attorney Clay. Dami. Diba? Pero, ganun lang yun. Tayo, if we know what we're talking about, diba? Everything has a receipt. Wala tayong dapat katakutan. Ang mahirap lang dyan yung mga taong sabi nila sila yung tama. Diba? Sila lang yung tama. Meron ganon. Maraming vloggers na ganyan, sila lang yung tama. Yung sand dredging sa lugar namin, Attorney, dapat masilip din po. Lady Dior, saan ba? Saan ba yung lugar? Tatay G. Shiro, Lady Dior, pasok pa naman. Bukas pa naman yung sumbong sa Pangulo para maano natin. Malaman natin yung lugar. Para ma-check yan. Hindi naman kasi wala tayong sisinuhin dyan. Hindi pala ako. Walang sisinuhin ng Pangulo. Diba? Siyempre sa ICI na po yan. Pero maganda, kung nabibigyan nyo yung info, kasi tumitingin pa rin po sila ng record sa sumbong sa Pangulo. Tapos bibigay po sa DevYon, check po sila, tapos saka isasubmit sa ICI. Yun po yun. So wag po kayo magsawa magsumbong sa Pangulo. Opinion ng Duka, Cereza Force. Okay mga akli, meron tayo susunod. Ayun. Sabi ni VP Sara, pero yung pang-5 magandang topic natin yun, it's about Mayor Magalong Sa pang-4, si VP Sara, sinabi niya, technology versus corruption. Tingnan natin kung paano niya gagamitin yung technology versus corruption. Hindi. Yung technology, natalo ni Marie-Grace Piatos So again, mga akli, si Noel, tayo napapasalamat muna tayo kay Maiko, thank you sa sticker, and kay Bench Marcelino, thank you sa sticker. Si Denz Glimmer, pag napatunayan sangkot si Chavit, magsasakit-sakitan din niya. Uy! Mga clear. Uso ang sakit. Uso ang may sakit, cognitive impairment. Baka sabihin niya, nag-uulyanin na siya. Diba? At siya ay ilang taon na? More than na. Ako ay more than 80 years old na. Hindi naman siguro gano'n kasi naintindihan naman niya yung sinasabi niya sa interview niya. Diba? So sana wag naman Gusto natin maging malakas siya. Maging malakas. Si Chavit Singson. We will pray for your good health. Kay Chavit Singson. Okay. Chavit is I guess matagal nang may malakas na kapit sa gobyerno kaya biglang yaman din yan. Yung mga pasugalan, sabi ni Fluen Reward, pasugalan na hawak niya or nilalaro niya is just a fraud. Pero sa totoo lang, pera ng bayan ang marami. Yun na. Okay mga Chris, so see you in a while. Thank you, bye-bye.